So this afternoon, mga igsoon, we will start a new set of lesson, and we are going to begin with Korah. Korah. Kani mga katawhan, mga kaigsuonan nga gi-assign sa Ginoo sa tabernacle. Pamilya ni Korah. Okay? I would like you to open your Bible, please. This is part 1, ha? Part 1 is sa atong Korah, kay daghan taas-taas man ni nani mga sumpay. So part 1 lang sa ni atong istoryahon, and I would like you to open your Bible to the book of Romans chapter 12, 3 to 5. Romans chapter 12, 3 to 5. Ang panghitabo sa kinabuhi, aning panghitabo mga kaigsunan, will be a lesson for us sa atong church. So in Romans chapter 12, 3 to 5, together go. For I say, though through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For us we have many members in one body, and all members have not the same office. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. So makita na to ang atong text nga gibasa mga kaigsunan, parehas ra gyud ni sa naitabo sa panahon ni Korah, sa panahon sa kaliwatan ni Korah mga kaigsunan, nga gi-assign pud sa Ginoo sa temple. Unya tan-aw na tug unsa may mga kalidad aning klase mga tawhana kay makita sad ni nato karon diri sa atong palibot. And iampo gyud sa Ginoo, Lord, help me not to become like this kind of people. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless each and every one, O God, with wisdom, that we may understand, Lord, the story in the Old Testament, that we could apply it sa among kinabuhi karon as a church. And I pray, Lord, that you allow me to deliver your message with boldness and with power, and with your wisdom, O God, allow me to deliver it according to your will, good, and not mine. We trust in the Holy Spirit, O Lord, that we could receive something that we could use sa among pagpangalagad nimo, Lord. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, Korah, kaliwatan ni siya sa mga Kohatites. Now, kung si Moses na ay gihatag nga responsibilidad ang Ginoo to lead, siya yun ang ultimate leader sa panahon ni Moses. And then, ang mga kaliwatan ni Aaron, gi-assign po sila sa priesthood. Now, kani si Korah, mga kaigsunan, gi-assign sila sa temple, mura sila og kanabitawng sa mga equipment or mga furnitures sa temple, nga mo-arrange, mo-balhin, mo-hakot, sila mo'y naka-assign, ana. So, kung atong sabtod karon kanang mga grupo-grupo, assemblymen sila. Sila mo'y mo-set sa lugar. So, mo''nay trabaho nila ni Korah. So, were they faithful in their responsibility? Mo''nay atong tukion karon. Nahimaya ba ang Ginoo sa ilang serbisyo? Maunay atong istudyuhan mga kaigsuonan, kabahin aning atong lesson. Alright? So ang atong text nabasa nato diri sa Romans, do din nato makitaan si Korah diri, pero sama sa gi-assign, sama sa paghimo sa Ginoo sa panahon sa templo mga kaigsuonan, mausad ang sa church. Ang church gitawag siya one body and many members. So, ang kada membro gitagaan sa Ginoo og responsibilidad. Gikan sa pastor ngadto sa mga members. So, pag natagaan ka sa Ginoo og responsibility, faithful ba ka nga naghimo sa imong responsibilidad, and happy ba ka nga naghimo sa imong responsibilidad? Well, obviously, if you are faithful in your responsibility, imposible kayo nga di ka happy. Ang reason lang yun, nga di ta happy mo trabaho, because tilaw-tilaw rata ba? On and off. Di ka magmalipayon. Kay ang tinuod nga servant, maura may tagaan sa Ginoo og resibo
ang resibo is joy. Tagaan de ka sa Ginoo kalipay. Amen? Unya, blessing, abundant life. Pag kanindot, anak, malipayon ka, naapag yung kay sud sa bulsa. Muna na kanindot, igsoon. So kita, naamanta karon sa church, di naman nato ni makita ni ang kanang actual gyud nga nahimutangan aning pamilya ni Cora, mga kaigsunan. So, ato ning i-learn ang kaning naa sa atua karon. So, i-apply na to karon sa atua nga pagka-alagad sa Ginoo sa church. Alright? So, tulo ka butang nga atong isgutan today sa pag-ila-ila nato aning Cora, mga kaigsunan. Number 1, they were dissatisfied. They were dissatisfied. Asa man sila nahimong dissatisfied? Sa responsibility nga gihatag sa Ginoo nila. Mga kaigsunan, it is God who knows your capacity. It is God who knows where to assign you as a child of God, as a servant of God. Siya mo'y kaibawag asa kanya ibutang. Now, kani sila Cora, mga kaigsunan, gihatagan sila sa Ginoo responsibility, pero dili sila satisfied sa naangko nila. Well, the reason, usa sa reason nga nung ma-dissatisfied ka, because you are not focusing on your responsibility. You are looking on other person's responsibility. Mao nay problema, mao na you cannot do your best because you are somewhere else. Ang imong utok tuwa sa uban nga mga responsibilidad. Why don't you do your best? If you're a musician, you do your best in music. Amen? If you're teaching, you do your best in teaching. Now, ang good news, we are all disciplers. Do your best being a discipler. Focus to become the best discipler of Christ. Are you listening? So, muna yung kanindot, mga kaigsunan, because we have the Bible to guide us, to teach us, to mold us, and to enable us to become the person God wanted us to become. Praise God for the Holy Spirit. Kay siya may nagtabang nato nga masabtan nato ni ang pulong sa Ginoo. Amen? Sa panahon nila, wala nang Holy Spirit sa ilang kasing-kasing. Now, this is more easier for us. Unya, more insulting sa Ginoo kung magdisobedienta. Nga naman ang balang Espiritu, nagkuyog-kuyog naman. Grabe, hasta Holy Spirit, pildin mo. Grabe na yung gamhana na yung kaiga nga pagkakristohano. Are you listening? No. So, kani sila, dissatisfied sila. Ito basa Numbers 16. Number 16. Nadiri na ito makita ang story. We will read verses 8 and 9. The Bible says, And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi, seem it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself to do the service of the tabernacle of the Lord and to stand before the congregation to minister unto them. Murag, inyo manang gi-small ang gihatag sa Ginoo nimo nga responsibilidad. Kanindot ana, mga kaigsuonan, gipili ang inyong kaliwatan. Gipili mo nga mahimong duol ngadto sa Ginoo to prepare the congregation, to prepare the meeting place. God is putting you near to Him. Muna kwan sila, gikasabaan sila ni Moses, mga kaigsunan. Inyo rin yung gi-take lightly. Now, observe ang first statement nga gibuhian, mga kaigsunan ni Moses. Sa verse number 9, Seem it but a small thing unto you? Amen? O karon, atong i-apply karon. Is it a small thing to you to arrange the chairs, to sweep the floor, to prepare the altar? Is it a small thing? Kanindo trag diha ka mabutang sa Ginoo, kuan niya sa imong kasing-kasing mga igsoon nga kanang gipili ka sa Ginoo nga ako mo kuan ani, ako'y mo volunteer ani nga ako'y mo arrange. Musayo ko sa simbahan.
mo arrange ko, mo limpyo ko. And that is not a small thing. Mga igsoon. Are you listening? So kani si Korah, mga kaigsunan, ang iyang kaliwatan, diha gibutang sa Ginoo. Pero, luyo ana, nga sa kadaghang mga tao, napilian ang ilahang pamilya, wa pa gyud sila na satisfied. Hello? Nagreklamo pa gyud sila. Let's go to Psalms. So sa may lesson ani mga kaigsunan, arita sa Psalms. Psalms 134. So may lesson ani kaning dili ta masatisfied. Psalm 134, the whole chapter atong basahon. Read with your eyes. The Bible says, "Behold, bless ye the Lord, all ye servant of the Lord, which by night stand in the house of the Lord." Ang atong obligasyon is to bless the Lord. We are the servant of God. Ang atong ragyod is to bless the Lord. So whatever kanang responsibility ang naa na butang sa imong shoulder, you do that praising God. Bless the Lord. Ye servant of the Lord. Amen? Dili kay kanang masuya ka or kanang di ka masatisfied sa imuhang pwedeng buhaton sa simbahan. Verse number 2, "Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. The Lord that made heaven and earth, bless thee out of Zion." Kanindot ra ana mga kaigsunan nga naa kay part. Amen. Kanindot ra na nga naa kay part, kana lang mubati ka sa church mga kaigsunan. That is blessing the Lord. This is His dwelling place. Pundukanan sa mga templo sa Ginoo. Pundukanan sa mga pinalit sa Ginoo. Pundukanan sa mga special people of God. Nahimo ta special. Gipapuy-an ko ta sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Special ta. Ang kita lang, wata ni feel special. Special na kadaan, gipalit gug ka. Unya, gibutangan ta og lugar, mga kaigsunan, that we could gather together. Bisag asa man ta, ibutang sa Ginoo together, mga kaigsunan, kanang lugara, kinahanglan mo bati ka. Karon naa ta diri, mubati ta diri. Nabati ba ninyo ang kainit sa inyong kasing-kasing nga mubati ko sa buluhaton sa Ginoo? Okay, hindi ka mubati, ikay mubati. Pugso ni mong pangalagad, di ka malipay. Unya inon ta mo mga kaigsunan. Ako mo agree magyud ko ana nga what you bati og naong gyud. Pero kay mo nganong naibatig naong? Kay imong gipabati. Amen. Imong gipabati, imong gisigihag bugot, imong gisigihan og gipakulatan nimo siyawa og ayo imong dagway ba? Amen. Butangig face value. And that face value, makuha nimo mga kaigsunan, kung diin ka gibutang sa Ginoo, you do it blessing the Lord, praising Him, honoring Him, thanking Him for that responsibility nga gihatag sa Ginoo nimo. Instead nga magsigi ka mga kaigsunan o kanang reklamo nga dili ka satisfied sa imuhang gibuhat, wa pagay nimo na perfect, di na ka satisfied. Wa pagay nimo sugdi, wa na. Amen? Oh, bless the Lord, servant of God. Romans chapter 12, in verse number 3 to 8. The Bible says, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Siya mo'y nakaibaw, unsa kadako o kalig-on ang imong pagtuo, and that is why God is the one that will assign you. Pero mga kaigsunan, ang imong heart ayog ipaproud. Nga murag mas ngingig pa ka sa gi-assign sa Ginoo diha nimo. Amen. Di ka satisfied, ang imong gusto nga ganahan ko kana unta toy ako aong.
tutuki ko na lang asa kadapit diha gibutangag burden sa Ginoo. Are you listening? Usahay masuya ta kay ang iya nindot na kayo. Kay ginindot niya trabaho kanang imuha bati kay ngano man wa nimo trabaho Yang inoy ka diha unta ko. Amen. Dili kay mag-ilog ta og responsibilidad. Mga kaigsunan, buluhaton ni sa Ginoo, siya'y nakaibaw, kinsa ka, siya'y nakaibaw para asa ka, siya'y nakaibaw asa kaniya masaligan according to the measure of faith. So pag nahatagan kag kabugaton sa Ginoo, ayaw kanang imong isalikway panumbalinga gina mga kaigsunan. Taga magkog kabugaton sa Ginoo ani. So nagpaabot ang Ginoo, will you do it? Will you respond to His call? Usay kita yung kiglali sa Ginoo. Di ko ana, Lord. Di ko ana. Nya ikaw, wala kaybaw usay kaya nimo. Pero ang Ginoo, kaybaw mo siya usay kaya nimo. So most likely, mo refuse na inta. Nga naman, di ko kaybaw na, Lord. Ay, mga igsoon, dili mo matter, nakasuway ka o wa ka kasuway. Kaya ang Ginoo, wala gid siya nag-hire og kanang mga trabahante sa iyang buluhaton nga kanang mga with experience. Wala siya nangitag with experience. Ang gipangita sa Ginoo are those who are willing. Willing mo learn. Willing mo serve. Una, kanang mga naay abilidad sa gawas, mga igsoon, di gina magamit diri sa sud, sa buluhaton sa Ginoo. Because God is not requiring you to have your personal ability, gikan sa gawas, it is God that will give you. According to the assignment that God will give you. Siya mo equip nimo mga igsoon. Amen? Siya mo'y muhatag nimo og salabutan kung unsay angay nimong buhaton anang iyang i-assign nimo. So ayaw ko na huna to think of himself more highly than he ought to think. Una-huna ray gataas pero ang kinaadman og abilidad perti ditong wa di ito. Una-huna ray gadako ba? Amen. Una-huna ray gadako, that is being proud. All right? Verse 4. For us we have many members in one body, and all members have not the same office. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Anawa ha, unsay gihimo sa Ginoo, when He assigned you something, na siya gihatag nimo. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Now, take note of that, mga kaigsunan, na ay pagpaabot. Ang pasabot, ana, it will be God that will make that decision for you. Usay kita mo'y magbuot, mga kaigsunan. Kaya nga naman, dili ko kay ganahan ko ani, dili ka satisfied usay gibutang sa Ginoo sa imong heart. Di man na pwede mo hirit, mga kaigsunan. Let's wait for the owner of this ministry. Musalig taniya nga siya nakaibawog unsay angay para nato. We need to become submissive. Ang imo na i-check, unsa may talent gihatag sa Ginoo nimo. So if God is giving you talent sa music, nag-encourage sa music sa church. Maybe God is telling you to join. Then do your best. Amen? Para ang mahimaya ang nagbuhat nato. So naatay gift differing according to the grace that is given to us. Verse number 8. Or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. So kada responsibility na instruction ang Ginoo. So kung unsa may naani mo, do your best. Amen? Do your best. Instead nga magsigaw reklamo nga di ka satisfied kung unsay naani mo, do your best.
kung unsay naa nimo. Are you listening? Para di ta mahimo maparihas nilang kura. Kasi kura, gitaganog responsibility, gitake lightly nila. Murabag ka nang, sayo na rin sa ani among responsibilidad. Uy ka na, datong challenging ba? Pagyanan mo na, kuha na, nahimo na diha nga nahimaya ang Ginoo, mangita na kag challenging. No, di ko ganahan na ako'y mag-arrange, ganahan ko ako'y tudlo. Pag yan mo na, perfect na imong pag-arrange, ganahan na ka mo tudlo. Ya, nay mga kuan kanang mukanta niya pagkahuman ako toy magduyog. Sige, duyog ko no. Nilagi magkatigayon. If you're a singer, do your best. Do your best. If you're a musician, do your best. Di ang singer nga nagdo sa iyang best o ang musician na nagdo sa iyang best, meet together so we have the best special number. Muna atong ihatag atong best. Nga ka nang bisag kita nga naminaw ba, makaingon yung kag praise the Lord for the talent He had given me. Amen. Importante kayo na. So be satisfied because Korah, na-dissatisfied sila. Number 2, yung atong makitaan sa problema aning Korah mga kaigsunan. Mga problema ni atong makitaan kang Korah. Number 2, they were jealous. Jealousy, problema nila. Atong basahon, number 16. Balik ta sa Numbers 16. Verse number 10 and verse number 11. The Bible says, and he hath brought thee near to him, and all thy brethren, the sons of Levi, with thee, and seek ye the priesthood also? Noon sa Korah, gitagaan na mong responsibility nga duol mo sa Ginoo, ganahan pag yun mo, hasta tong lugar sa mga priest, inyo pa yung kwaon. Na-jealous man sila. Na-jealous sila. So muna nga, kung dili ka satisfied sa imuhang gift, mga kaigsunan, sa imong responsibility, mag-jealous ka sa uban. Amen? Kaya mo say antidote ang jealousy? Focus. Focus. Kung sa may kaya ni mong buhaton, you need to have focus on what you do. Muna ma-jealous ka kasi ka pangimantay. Yan, sa masugod kag sa dili, kaning mga tao nga questionably ang kasing-kasing mga kaigsunan, masuya jud ka sa uban because they are doing their best and you did not. Muna masuya ka. Amen? Pero kung heartily good, imong gibuhat na, diha, niya pagkaman, maurgin na imong best, nabuhat na mo imong best, malipayon ka. Makita ka sa ilaha, mag-rejoice ka, ninduta sa inyo ho. Nya, ang imusan, wa ka naka-question because you've done your best. Even though your best is not good enough. Amen? Kulang. But you've done your best. Malipayon kagyapon. Oh, kaysa mag-jealous ka mga kaigsunan anang uban. Verse 11, for which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord? And what is Aaron that ye murmur against him? Tungkol kay nag-jealous man mo kay ganahan mo sa priesthood. Gusto ninyo kuhaon ang priesthood. Muna nga nag-gather together sila, nag-murmur sila against the priest. Muna may tabo sa churches karon. Nag-gather sila together kay gusto nila kuhaon ang pastorate. Una naman tayo madunggan nga gi-impeach ang pastor. Naman as Bible ang impeachment of the pastor. Labaw pakas Ginoo. Kung gusto sa Ginoo i-impeach ang pastor, ay langkat na diretso. Nya lahi ba ng impeachment sa Ginoo kay patay mga kaigsunan? Di pasabuta ka ng mga pastor nga matay gipang impeach. Kaya naman gitay panahon mga igsoon. Pero kung makita ginato badlungon kay ang pastor unya kanang
Dili mo tudlo og tarong ang pastor, unya kanang murabag kanang basta sa manunga lang. Unya basta hatag lang mo. Unya pagkuman kundi ka mo tithes sa duong ka sa inyo ha, paninglod ka brad, ang imong tithes brad, daghan na kay kag kuwang brad. Ganang murag kwarta lang importante ba? Di na may tabo diri. Nga naman, that is individual responsibility. Kung ako na kolektahon dito, that is against the rule of the Lord. Bring the tithes into the storehouse. Amen? You need to bring the tithes into the storehouse. Di ka na pwede nga ipakolekta nimo. What ay kolektor diri? Because that is against the rule of the Lord. Right? So mga igsoon, kana, mubuhat na kita sa insakto. Wag yun, masipyat na to diri sa pagpangalagad. Muna, ayaw na lang ka jealous. Kung nag-jealous ka, gana ako, tato'y pastor, aning simbahan na, kay mas maayo ko ang nag-utok ni pastor. Di man ni utok kay? Bisa pagkasing kang karagan, kung gamiton ka sa Ginoo, mautukan ka gyapon. Kasamot mo, Igsoon? Kaya namang, murag iway kapuslanan nga tao ba? If God will use you, He will choose you and use you. Mautukan ka mga kaigsuunan. May buong na lang. God can change. Good. God can change. Okay, mag-learn ta mga kaigsuunan. Aritas Philippians. Lesson para nato. Philippians. Philippians chapter 2, 12 to 14. The Bible says, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." So, makita na to, ang gitudlo ni Apostle Paul, focus lang. Amen? Pangalagad mo with fear and trembling. Not obeying God because the pastor is present. Nganong ang pastor may agdon, you are obeying God man. Napay panahon nga ang Ginoo wala. So muna niya si Apostle Paul, di nila kay na ako, kanasangwa ko. You do your job. Do your job because we are doing this for the Lord. Not for a person. Verse number 13. "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." It is God who is working, not me. Muna may nga, mas may tatong na si pastor, kay di ta kuyawan. Nganong good taon? Sa imong pag-disciple, mga kaigsunan, ang imo rin yung gikinanglan, ang balang espiritu, ang pulong, o ikaw. Ayan ako na, may tatog na pastor. May tatog ako'y pastor. Mga igsoon, nagyon na leader sa church, no? Na butangan magyun na. Usa ra gyud pastor. And all of us are God's servant. Muna nga dili ta mga kaigsunan magselos kung unsa iyaha. Let's do our best kung unsay angay natong buhaton, and let's work together as one. Do managlahi ang ato unya nga mga abilidad, pero gibuhat nato para sa usa. Gyud sa man nato, we're doing it for God. Diha na hiusa. Diha na hiusa. Nagbuwag ta, nag-disciple mo, nag-disciple siya, nag-disciple na, nagbuwag-buwag ba? But we are doing it as one. Because we are doing it for the Lord. Diha na hiusa ang atong pagpangalagad. Tayo pa, nakasabot ha? So muna ka-importante mga kaigsunan. And, tanawa striking word mga igsoon ni Apostle Paul. Do all things without murmurings and disputings. Buhata nga walay panagbagutbot o paglalis-lalis. Buhat lang. Buhat na lang. Amen? Naglimpyo mo bangko, for example, limpyo mo bangko. Ang usa, may kayo mo limpyo, ang usa, di ka mao. Ikaw nga di ka mao, patudlo kas ka mao. Dili kay ingnon nimo. Grabe sad ka, brad, oy, imo man sad nang tinudon. Kamantay mo na ka nang special number na, naglimpyo bangko. Kanang special number. Unya, nindot kay pagkakanta. Mingon itong uban ni Masuya. Grabe sa kabrad, eh. Gi mo magpataas ang standard. Maglisod na miyan, eh. Unsa ni, kanang singing contest?
As long as you're going to do it for God, mga kaigsunan, maura na imong i-worry. Ay ko worry diha nga na please ang mga tao. Wapit na wata nag-anad-anad dinig pakpak kay ngano. Mas kusog niya inyong pakpak sa uban. Niyang uban. Mura kang nanawag og waiter. Wala wata nagpausog pakpak diri. No, ang uban sa kana pakpak niya ko pagpamakpak na bisag wa ka tanaw. Wa kay bangon sa gipakpakan kay busy kayo. Let's do it for the Lord. Let Him be pleased and be praised of what you do. Gonna do all things without murmurings and disputings. Ngano mag-murmur? Kanay jealousy. Ngano na jealousy? Tungod kay dili ka satisfied sa imuhang responsibility. You want other people's responsibility. Sangit-sangit. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. The Bible says, "For us the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ." Sabtang verse, mga kaigsunan, one body, many members. And so is our body, and so is the church. Parehas ra. Wag gyud panahon, mga kaigsunan, nga ang imong kamot palitan tuuhon ka o niya nagdrawing niya maayo kay pagka-drawing gihampak sa wala kay nasuya siya. Ako na sad kamao lagi ko nag-away ang duha. Kay duha man natong kamot. Pero nagsilusay ba sila o nagtinabangay sila? Nagtinabangay sila. Kung unsay dili makaya ni wala, ani tuo, tabangan siya ni wala. Kung unsay di makaya ni wala, tabangan siya ni tuo. Nagtinabangay sila, mga kaigsuonan. Kaya doon ay tendency nga ikaw, tuuhon ka, nagdrawing ka, pero ang tigkuha og brush, ang wala. Ang tigunit sa pintal, si wala. Para mas mapadali. Ulaliman ka, mga kaigsunan, di mo tabang si wala, kay nasuya siya. So magsikag, ana-ana dito, dugay kay kamahuman. O kanang mag-finishing ka, siminto. Di ba nagtinabangay sila? Sila bang duha nga nagwilik? Dili, hoy. Ang usa naggunit sa plansa, ang usa naggunit sa palita. Wilik, 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 wilik. Di, paspas. Amen? Tinabangay, mga kaigsunan. Dili kay halala, naglibog na imong utok. Kay gusto sila tanan. Parihas. Gihisusama ta sa Ginoo sa lawas. Usa ta ka body, sa ato pa di ta magsilusay. Kay usa ra ta ka body. Are you listening? Muna i-apply na to diri, rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Mag-unungay ta, tinabangay ta. No, magtinabangay, dili magsuyaay. Verse 18, "But now hath God set the members, every one of them, in the body as it has pleased Him." Mao nay reason, mga kaigsunan, nga naa ka karon diha as part of the body. Ang purpose nga ma-please ang Ginoo, not to please me, but God. Do not please your brothers and sisters. You please God. Mao nay reason, mga kaigsunan, nya asa man nato ibutang ang jealousy diha nga usa ra man atong himayaon. So no jealousy. Di ta mag-jealous. Amen? Verse number 25. Tanawag nganong gibutang man na sa Ginoo each part of the body according to the will of God. Verse 25. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. No jealousy. Ang imong tiil, mga kaigsunan, di yun na sila mag-ilog kasi mula kang uguna. Kasi may magbuot, kasi mula kang uguna. The head. And who is the head of the body? Who is the head of the church? God. So it will be God that will direct the part of the body
Kung kinsa ang move una, kinsa'y sunod. Let's just be obedient. Kaliman ka na ang imong utok ni mando sa tuo. Tuo, lakang, unya mo, yung yun ang wala, ako'y una. Di man pwede nga una. Duha ka buok ang first step. Usara may first step. Jump na na. Yan, di nakakalakaw. Saan mapagdagan? O niya, gusto ko ikaw magdagan ka. Mura kang kanggaro. Mura kanggaro, ang ambak-ambak lang. Yung kakapoy kaana, mabito na, challenge na, it's a game, mga kaigsunan, sack race. Pag mag-sack race ka, idungan mag-yun imong tail, kay mapandol mudagan ka niya, ang imong tail, gisud siya sa usa ka sako. Right? O di ba, hangos si kahuman, Unya ganahan kay unana pero may mong kinabuhi kay ang imong tiil ganahan mag-unat ang duha. Kakapoy naman ang kinabuhi Gidesign na si Ginoo nga puli-puli ang imong tiil. Gidesign sa Ginoo mga kaigsunan. So be it. Kung sa church, na mga kuan diha kanang naka-assign ka, ayaw kasuya itong gatagaan siya sa Ginoo. Let's work together sa paghimaya sa Ginoo. Wala naman ka na ganahan dyan ko mag-operate niya. Mag-ilog mo, daghan na kayo mag-operate diha. Piting luuya sa sound system. Amen? Na usahay mga igsunan, ka na magdayong o niya magkaman. Sa sobras kadaghan, nahug na hinoon. Sa sobras kadaghan sa niasnat, natagak na hinoon. Basta lang yun makatabang. Bisagwa na nangusog. Gis. Gasamok-samok. Ang katong tinuod nga nangusog, din awan ano'y kabutangan siyang tiil. Kaya napuno na ang yuta. Kung tiil nga, waman tato'y nag-apil-apil itong asnat, naggunit ra ba? Gis. Nga naman, kaya naselos ka, ganahan po ka nga, makitaan ka naglihok. Mao na. So, imbes blessing, di na noon. Ang reason, mga kaigsunan, para why schism? No schism in the body. But that the members should have the same care one for another. Asa nimo pangitao ng jealousy anang care for one another. Okay? So ang Ginoo nag-set na siya in order. Iya maning body, siya nagbutang og mga tao according to His will. So gi-order na sa Ginoo mga kaigsunan. Naay pastor, naay membro. Order. So dapat naay order sa mga membro, naon niya mahimong leader, naay group leader, unya pagkahuman naay Sunday school teacher, sa mga kabataan. So naa kay responsibility. But all of us are disciples, so magbinaay ta, magtinabangay ta same care or give your care one to another. Ingon ana, magtinabangay, dili kay magkuan na ta. Usa na mong lesson? Lesson na sad. Ayaw lagi lang, unsa na ka nga lesson? Amen? Kay managlahi ang tao, di na to na sila mahimo sila nga kanang parihas ra ang inyong disciple. Ang usa la nalubong na mo diya sa salvation. Ang mahimo i-proceed nga wa pa na naluwas. Pero nahutdan na kag mensahe salvation, wag yapon na naluwas pangitaglain. Kay basig di ko na luwason sa Ginoo ay pagbutbuot. Di ba? Inigabot, inikita ninyo, ikaw pa'y tudluan. Pangitaglain, oy. Daghan pa ng inanlag kaluwasan. Usay, masangit ka ng tao nga, di na luwason sa Ginoo. Have a discernment. Alright, number 3. Number 3 na ta. They were complaining. Makita ba nato ning problemahan ni sa atong taliwala? Complaining. Sila, nag-complain sila mga kaigsunan sa authority. They were complaining to the authority. Balik ta sa Numbers chapter 16 and verse number 3. The Bible says, and they gathered themselves together against Moses
and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then lift up yourselves above the congregation of the Lord. Nasuya sila sa authority. Sa kuan mga kaigsunan, in every institution or group nga i-build sa Ginoo, butangan niyag leader. Amen? Siya mo'y nagpili og leader. So ato na lang idiritso sa church. Kay bao naman ta, ang nasod kinahanglan na ay presidente. Ang matag lungsod kinahanglan na ay gobernador. Ang matag syudad kinahanglan na ay mayor. Ang matag barangay kinahanglan na ay kapitan. Kay bao na ta na. And it will be God that will put people sa ana nga mga lugar. Labi na sa church. Labi na gyud sa church. Ingon ana mga igsoon. So, sa church, it will be God that will choose His own people nga iyang intriguhan nga mahimong leader sa church. Og dili pwede interchange mga igsoon or ilis-ilis. Brad, ikaw na say pastor, Brad. Unsa ni? Nasod? Bawal na sa gobyerno. Pero sa church mga kaigsunan, ang Ginoo mo pili. Hangtod kanusa niya gamiton ng pastor. Pastor, hangtod gusto niyang gamiton. Muna mostly, hangtod kamatayon sa pastor. Amen? Unya ang mapuli dayon ang anak sa pastor. Mo may naitabo mga even sa priesthood sa unang panahon. Dili na puli-puli, kaliwatan. Muna kaliwat ni Aaron, mga pari. Kaliwatan. So muna diri, mga kaigsunan, na ay leader, gibutang si Ginoo sa church, dili pwede nga ang mga tao mag-complain ato lang pulihan si pastor. Di na pwede sa buluhaton sa Ginoo. If you have complained, you go to the Lord. Isangat dayon sa Supreme Court. Dili sa Supreme Court. Sa Supreme Court. Ngadtos Ginoo. Ngadtos Ginoo diritso. Dili kay ipabarangay kuno si pastor, ayaw na sa barangay, diretso sa Supreme Court atos Ginoo. Nga kay reklamo, kay aksyonan as Ginoo kung sakto ka. Mga igsoon, God don't want His church to suffer because of the man nga iyang gibutang nga wa na ni sunod siyang kabubuton. Iya man ning simbahan. Mo na kamo, rest assured mo, mga igsoon. Ang inyo lang dapat i-pray inyong pastor para ang word of God mo flow according to the will of God. Mo na ang inyong dapat buhaton. Di kay magsige mong complain. Pastor, magkuhan po, papaliton po itong bangko. Ari good complain ako, kaya ko ayaw paglingkod. Maayo lang ka mo reklamo nga papalito bangko. Nya kusog kay kamo yaka. Kusog kay kamo lingkod. Oh, daghan kayo. Kasi ganang aircon, isa tanan. Kasi ganan mo una og hatag para matinuod atong aircon. Aligre ganin tao, no? Wa kay mao gyud unsa gyud iyang gusto ba? O mao na. Ang atong kinabuhi mga kaigsuonan, pag ang Ginoo mo'y atong sundon, walay lobat-lobat ni. Diretso-diretso. Amen. Diretso-diretso ang atong pagpangalagad, walay sangit-sangit. Monis kinabuhi nila ni Korah mga kaigsuonan, nagsige sila reklamo. Una nilang reklamo, you take too much upon you. Labi na sa pastor. Wala gani gyud gi-exercise sa mga pastor, mga kaigsuonan. Oy, double honor ko ha. Ano ba double honor? Ako 1.5, inyo 2.5. Oh, dapat diri ang 2.5 nga aircon diha, 1.5 kay double honor ko. Ha? 3 horse pa gyud kay double man. Pero wala mga kaigsuonan.
Wala nag-exercise. Wala ko na siya ingon na ako double honor ko. Di na ito na isigig panghinambog. Pero tinuod man na sa Bible. Pastors are double honor. Di ba? So, ingon na ba? Sayo na kayo na para ninyo. Kana, inyong gi-eliminate ang kanag jealousy sa inyong kasing-kasing. Ako tato ang pastor. Ngayon na ba? Dili kay gibutang magkas Ginoo diha. Nya nagpili naman ang Ginoo og pastor. Pag-abot nimo sa simbahan, nanay pastor. Why desire the office of a pastor? Why don't you be a missionary and go and establish your own church? Para managhanta, dili kay imong i-covet ang posisyon nga kanang na-existing na. Manganak man ang church. Are you listening? But, as I do my best to teach you, why don't you do your best also to treat your pastor the best you can? Jude 1. Jude chapter 1. Jude 1:16. The Bible says, these are murmurers. Mao ni sila ang mga tao. Tanawa ha? Kani mga complainers. These are murmurers, complainers, walking after their own lust, and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage. Mao ni sila. Maayo kayo mo daig sa mga tao nga makakuha sila, pero ngadto sa pastor, ngadto sa leader, murmuring. Delikado ni. Complainers. Ang ilarang gitanaw is their own benefit. Nasa Bible, no? And we can see a lot of people in different churches, mga kaigsunan, hoping na wala na diri. Kana bang mo, kuan na ta, mo praise ta og tao nga naatay intention nga makakuha ta niya unya. Dapat dili ana atong attitude. Let's praise God only. Let's honor God only. Stop honoring people, mga kaigsunan, for your own advantage. Amen? Kanang tinagdan lang daan, diha, may bawa na. Dapat pantay-pantay imong tinagdan. Kung mutagad ka sa imong igsuon, nga kanang tanaw nimo yano ra, Brad. Sir. Tanaw nimo kanang, kuan nga, taas imong tanaw niya, Sir. Sir pa ka, muyukbo pa, mulamano pa. Pero, ang katong tanaw nimo, level ra mo, or ubos ra nimo, Brad. Dugay, tanaw sa pastor, Brad. Kay tuway mo pagtanaw sa membro, wala sa pastor. Subok kay palandungon mga igsoon, ay kamatuoran ana sa mga kasimbanan. Nga mas dako sila respeto sa membro kaysa pastor. That is the working of the devil in the midst of the body of Christ. Mao na sila ang mga complainers. Mao na sila ang mga murmurers. Mao na sila ang mga walking after their own lust. Not according to the will of God. Let's honor God. And let's respect each other equally. Kung unsay tinagdan nimo sa pinakataas, kung unsay tinagdan nimo sa pinakaubos. So may diferensya na to. Puros man talinawas, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Angay magani, tagdon to nimo mga kaigsunan, ang naa sa ubos. Kaya nga naman, sila mo'y nanginahanglag gugmag yun, labaw sa tao si babaw. Amen? Gibawal magay sa Ginoo nga na maghatag-hatag tas mga dato. Kay basig, ang imong intention ba nga makakuha sa ka? Ang intention mo sa'yo. But you can still give, mga kaigsunan. Kay madato, biya tatanan. Wala lang tayo hinatagay, ani? Hinatagay kay kanang giving magod from the heart is very nice to experience. Kita nga manghatag, mas kita mo'y malipayon. Yun na. So let's not avoid giving. Kay mao magina ato ang lifeline sa kalipay, ang kaning paghatag.
Amen? So di tali, kayan tani mga kaigsunan, kaning bisitag complain. Kay kaning complainer, selfish. Muna nireklamo siya, kay nadi siya tinguha. Makita man na nato sa atong sa kanang politics nato mga kaigsunan diri sa Philippines. Kana sig panaot kay ganahan sila nga sila. Mo na kana sig panaot ay nagbutari. Ug nalipay jud ko nga wa jud mabutari daghan nagi nalipong yun kay nakabutar man. Kinsa tong tinuod nga nay tinguha, mao to siya mga kaigsunan ang duko lang nga nagtrabaho. Mao na kung ikaw nagyukay tinguha sa paghimaya sa Ginoo, duko lang kita, trabaho ta. Unya awayon ka, sige lang. Nya labi lang ngaway nimo kauban na sad nato, sige lang. Ngano man wa na siya kasayod sa iyang gibuhat. Amen. Duko gani ang pastor, ikaw pa di mo duko. Mas may man mo duko ta kay Ginoo may mo aksyon. Wala kasaban kay kas pastor, pasalamat ka kay wala ka gidirektan ngadto sa Ginoo. Gibutang sa ka sa ako mga kamot. Pero badungon kay kanya, wa jud ko mga saba nimo ay makuyawan na ka eh. Ngano man sa Ginoo natin kagisumbong. Mas may man siya kay hapsay kay ba no? Kung puuhon ka, yan naranan niya. Kung leksyonon ka, naranan niya gyud. No? But our God is a merciful God. Pabugatan niya imo kasing-kasing. Mostly mamunay buhaton sa Ginoo, tagaan ka niya og kanang burden, sickness, or kanang tagaan niya situation nga makamata ka ba nga isuras kinabuhi oy. Nya usa ra magyo indication pag lisod ang kinabuhi. Where is God? Where is God in your life? Maybe He is not around. Because when there is God, even the wind will stop. Amen? Even the wind will stop para sa Ginoo. So, walay problema kung nangalagad sa Ginoo. Pero kung kanita, muratag si Kora, awa, sad, ang imong kinabuhi, mura sa Kora, sad. Naanin ni mo tanan, dissatisfied, jealous, complaining. Kanya, mapunan pa gini. Mapunan pa gini sunod. Atong i-learn si Kora, mga kaigsunan. So, unsay na-learn nato ron? Kabahin ni Kora, una, they were dissatisfied. Ikaduha, they were jealous. Asa man sila dissatisfied, by the way? Sa ilang responsibility. Sa ilang responsibility. So, dili sila satisfied. Ganahan pa gyud sila og more. No? Asa man sila na jealous? Na-jealous sila sa uban nga na-assign sa mga ganahan sila. Kaya di man sila satisfied sa ilang kaugalingon mo na mag-jealous gyud sila. Pero na-satisfied pa lang sila, nag-rejoice sila. Wa sila ga-jealous, ga-rejoice. Because one body doing it for the Lord, equal. Equal mga kaigsunan. Kaya di man mo tanaw Ginoo sa number good. Hinumdumi lang tong widow o ang rich man. Mas nalipay pang Ginoo sa widow's offering kaysa rich man's offering. Amen? So God is not for amount or number, mga kaigsunan. God is for willingness, reality ba nasa imong heart. Ikatulo, they were complaining. Complaining sa unsa? Authority. Sila complain sa authority. So, mana, ayaw yun mag-complain sa authority. Hinoon, higugmaa ang inyong authority. Children, love your parents. They are your authority in the house. Love them. Ayaw tagaig burden. Ayaw tagaig labad sa o. Kung sa isulti ni authority, yes, sir. Ana. Susugdi sa inyong balay, pag-learn mo how to respect your authority. Sa church, it's on the same. Ang authority diri, pastor. Ang authority diri, pastor. Wana, for example, simba ka pagkabuntag.
Unya pagkahuman, ingon din ang imong kanang kuan, imong ginikanan, dita, ikapon dita. So, kinsa may authority diri, ang pastor. Si pastor may tumana. Amen? Di simba ko kay para ni sa Ginoo. Di ni para sa tao. Amen? Ya kung imong anak mo ingon, pa, uli ta. Di ikaw may papa, dili, kung ikaw muli ka, tumanta sa authority. Kung tudluan ninyo inyong anak to obey the man of God, di mo maglisod o patuman sad sa inyo. They will obey you. Kaya ikaw mismo nakita nila nga obedient ka sa man of God. Ang blessing anak sa Ginoo, ang imong anak obedient pud na nimo. Pero kung pakiro ka sa imong authority, ang imong anak makita sa nimo piting gihag og gyud ana gyud. Amen. So, more lesson from Korah coming. I hope na atong in learning. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord for this afternoon. Thank you for the life of Korah. Thank you Lord God nga imong ming gitudluan nga dili gyud nindot Lord nga kami magsige mi og reklamo o dili mi mahimong satisfied sa imuhang kabubuton, and it will lead us into jealousy and complaining. I pray, dear Lord, that you bless your people, dear God, nga unsa man ang imuhang ipabuhat kanamo, we will do it without murmuring and disputing. Help us to do it honoring you, praising you, glorifying your name. Thank you so much, O Lord. This is so important for us to learn. And bless your people, dear God, with willingness that they may honor you, dear God, especially in this invitation. Please, Lord, tuguting ang ilahang pag-respond sa mensahe makapahimaya nimo. Bless the invitation this afternoon. Bless the altar for them, O God. I know that you are waiting for them. This is for your glory. In Jesus' name.